Hello mga kagala, good afternoon. Tapos na ang in-person class. Pauwi na po ako. Hapon na po, ayun, madilim na. Yan, service yan ng service yan ng Seneca. Kasi may mga student din po dito na nakatira sila sa boarding house. Ayan. Meron din kasing rito boarding house ang Seneca Polytechnic. Ayan yung mga service. Pupunta po tayo sa Walmart. Bibili tayo ng ink ng printer kasi maraming kailangang i-print na consultation form. Parang dadalawang isip ako kung pupunta ba o hindi. Hindi ko mawari. Pero sige, punta na lang tayo para matapos ko na yung mga kailangan kong gawin. At pag wala ako ng mga ganon, consultation form, client form, history form, deduction ang abot ko kagala. So ayun kagala, tinignan ko muna kung aabot ba ako dun sa Google Map. Ayan. Isa pa sa maganda rito sa Canada mga kagala, yung technology, matututo ka. Like for example, yung Google Map, nandun na kasi yung, pag tinype mo yung pupuntahan mo, nandun na yung direction niya. Kung magta-taxi ka, ilang minutes. Kung magbabas ka, ilang oras. Anong number ng bus yung sasakyan mo. At ilang stop yung hihintuan mo bago ka makapunta dun sa pupuntahan mo. At saka yung iba pa, marami pa. Basta marami ka matututunan pagka nagpunta ka dito. Kasi wala kang aasahan kundi yung sarili mo lang. Ayun. Hello mga kagala. Ayan, hindi na po ako tumuloy dun sa pupuntahan ko sana kanina kasi medyo nagdadalawang isip ako. So, naiwan ko rin kasi yung presto card ko kanina kaya parang nahihirapan ako sa pag-transportation. Kasi dito mga kagala is yung presto card, pwede mo siyang gamitin in 2 hours. Halimbawa, pumunta ako ngayon from bahay to school and then wala pa akong 1 hour doon ay umalis na rin ako. So pag tinap ko yung presto card ko is walang deduction yun kasi parang continually lang, parang continuous lang, basta wala pang 2 hours ay free pa yung unang swipe mo, which is cost $3. Ayan mga kagala. So ngayon, gumagawa ako ng assignment mga kagala. At gusto kong i-share sa inyo kung paano kami nag-aaral dito at ano-ano yung mga courses or subject ko dito sa Seneca. So ito yung aking profile or ito yung Blackboard, yung site ng Seneca kung saan dito kami pumapasok para makita namin kung ano yung mga ongoing activity sa school. Tapos dito mga kagala sa Scorsel ko. At dito naman kagala, makikita mo rito itong courses. So ito yung mga subject. So pag pumunta ka rito mga kagala, makikita mo yung mga courses or subject po. So mga subject or courses ko ay evolution spa, product knowledge at science fiction, skin analysis, skincare 2 and waxing. Dito kagala, meron din sariling mga email. Ayan. So through Seneca email lang ang pwedeng mag-transact between the professor and the student. Ayan. At hindi pwedeng yung mga email, outside email ang gamitin
Ayan. So, dito naman, kung may mga announcement yung mga professor ninyo. Ayan. Sample naman natin buksan mga kagala yung ating mga courses dito. Let's say, for example, itong skin analysis. Ayan. So, yan yung blackboard na tinatawag kagala. So, pag binuksan mo yung blackboard, makikita mo na dyan lahat ang tawag ito, activated na yung mga tinuturo. Ma-access mo yung mga tinuturo. Ayan, katulad nito. Ayan, dyan mo makikita, may assignment, class recordings, ayan, may online din kasi yung assignments, ayan. And, kung anong week na kayo, like for example, week 1, skin structure and functions of the skin. And then, dahil week 2 na, ang naka-open na dito ay skin types and client consultation. And pagdating naman sa assignment, dito naman tayo pupunta sa calendar, mga kagala. Ayan. And then, pipindutin mo lang itong due dates. Makikita mo kung may mga kailangan kang, ayan. Katulad nito, meron tayong due date sa 17. Ayan. 17 na ba ngayon? Ayan. So, 11, ano na ba ngayon? Ayan, 17 na pala ngayon. So, ayan yung assignment natin, 11:59 PM ang last na basahan. Ayan, pag binuksan natin to kagala, ito yung content niya. Ayan, andito yung type of assignment, kung ano yung pinapagawa ng professor, and then mayroon din siyang grading rubric dito sa kanan, mga kagala. Pag binuksan mo yan, nandiyan dyan yung kung paano ka gradean dyan sa ginawa mong assignment. Ayan. So, kailangan nabasa mo to, itong mga naka-arrow down na to, para yung gagawin mong assignment is naka-align siya doon sa magiging points mo na 10 marks at saka 5 marks. So, ako, nakapagpasa naman na ako ng video. Ayan. Ayan. Video to na may, demonstration. Ayan. So, ayun kagala. Yan yung kung paano, yung magiging setup ng pag-aaral nyo rito pag nag-aaral kayo sa Canada. So, ayan yung blackboard na tinatawag. Ayan. So, pasok kayo dito. Ito yung blackboard na tinatawag. And then, dito, iba't iba yung sa mga cell na to. Iba-iba yung nakalagay dito. Katulad nitong The Service Hub. Ayan. So, dito, makikita mo dito dapat. Nandito yung mga ayan. Nandito yung mga kung makikita mo kung may babayaran ka pa ba, may balance ka pa ba, ganun. Ayan, dyan mo makikita. Ayan, so far nakabayad naman na tayo. And ano pa? Yun. So, yun mga kagala ang mga gagamitin dito sa Canada. Importante na mayroon kang dalang laptop kasi nga dito hindi na uso yung sulat-sulat mga kagala. Kasi nandito na lahat sa tinatawag nilang blackboard yung magiging schedule ninyo for the whole semester. Ayan. Tapos, ina-unlock na lang nila sa courses kung anong week na kayo. Katulad dito sa mga ito. So, yun. Then, ito kasi full, walang in person. Puro, sa science fiction, puro kayo online. So, yan yung mga pag-aaralan. So, nakalagay din dito, 3 of 6. So, hindi ko pa na-kompleto yung iba. Kaya, ngayon ko pa lang siya tatapusin. Ayan,
set of mode ng pag-aaral ito mga kagala. Kaya, pero every Sunday, dapat napasa mo na yung mga kailangan tapusin dito. Ayan, katulad dito sa calendar, check natin kung may mga kailangan or mga due dates. Ayan, so yung quiz 2 namin is sa 21 yung kanyang deadline. So, ayun mga kagala, yun yung mga pwede kong i-share sa inyo na kapag kayo ay nag-aral dito, dapat meron din talaga kayong sariling laptop. Mahirap kasi kapag wala kang laptop. Ako kasi may printer pa akong binili. Ayan, kasi kailangan ko mag-print ng mga consultation form, mga ganon. So, ginagamit kasi namin yun sa practical namin. Ayan, mga history form, mga ganon. Kaya, ayun mga gala, kung gusto nyong nag-aral din dito, kailangan pinag-aralan nyo rin mabuti kung seryoso ba kayo sa desisyon nyo. Kasi hindi basta-basta. Ayan. So, kailangan hindi dahil sa gusto ko lang kasi yung Canada ganito, yung Canada ganyan. Hindi po ganun ang pupunta or ang mindset nyo na pupunta kayo dito. So, dapat mga gala, yung goal ninyo ay solid. So, ano ba ibig kong sabihin doon? Naplano nyo na rin yung pros and cons ninyo ng pagpunta dito. For example, ano ba yung hindi lang kayo dapat mag-iisip na pupunta ako dito kasi ganito yung Canada, maganda yung Canada, maganda yung mga ganito doon, ganon. Kundi iisipin nyo din kagala yung mga negative. For example, kapag ba may senaryong ganito, ano yung alternative na pwede kong gawin para masolusyonan ito, ganon. So dapat hindi lang kayo financially ready, dapat emotionally rin, ganyan. So yun, wala namang masama na mag-try, pero dapat handa kayo sa gagawin ninyo. Dapat ready rin kayo sa mga hindi lang magagandang bagay yung madadatnan nyo dito. Dapat ready rin kayo sa mga hindi nyo inaasahang mga mangyayari. At dapat, syempre, kalmado lang kayo. At kung nag-iisa kayo, dapat ready yung mindset ninyo na ang laging yung mindset is dadaanan nyo lang yung problema na yun. Masusolusyonan din yun, hindi yun magtatagal. Kasama yun sa process, no? Kung nagsosolo kayo. So, dapat ganun yung mindset ninyo. Huwag ninyong hahayaan na kakainin kayo ng problema. So, literal na kain. Kumbaga, kasi may mga tao na hindi nagsasabi ng problema nila, hindi pala kwento, kinikimkim lang nila yung mga nangyayari sa kanila. So, mas maigi kasi na minsan, kung nagsusulo ka, i-voice out mo sa mga mapagkakatiwalaan mong tao para matulungan nila kayo. So, kung may pamilya naman kayo dito, may relatives naman kayo dito, mas magaan para sa mga may relatives kasi may tutulong sa kanila, may magga-guide sa kanila, may magbibigay sa kanila ng advice right away, 'di ba? So, yun yung advantage. Pero katulad namin, wala kaming relatives dito.
So, ang backbone lang namin is yung kaming dalawang mag-asawa. So, yun lang yung backbone namin. So, luckily, may mababait naman kaming mga tao rin na nakikilala dito. Kasi, kung naniniwala ako na kung ano yung pinapakita mo sa kapwa mo, anong ginagawa mo sa kapwa mo, yun din yung makukuha mo, 'di ba? So, kung okay ka naman makisama, so, ganun din siguro yung so ganun yun kagala. Kailangan, hindi lang tayo magko-concentrate sa magagandang bagay. Kasi, ano yun, chapter yung, or series. Hindi pwedeng pag pumunta ka dito, na picture mo sa sarili mo na, ay, pagpunta ko sa Canada, ganito ako pagpunta ko doon. Hindi right away, sa snap ng kamay, ganun na agad yung pinoportray mo na mangyari sa buhay mo. Depende kung gaano ka kasipag, gaano ka consistent sa kilos mo, sa mga decision mo, ganon. So, hindi porket nandito na tayo sa Canada, kagala is, kung ano yung akala natin, nung nasa Pilipinas pa lang tayo, magiging ganon tayo. Hindi po ganon yun. Kasi, depende pa rin yun kung paano tayo kumilos dito sa Canada. So, ayun nga, mga kagala, gusto ko lang magkwento ngayon. Kaya, kumbaga, bibigyan ko rin kayo ng mga insight. Ayan, gagawa sana ako ng assignment, pero mamaya na lang. Parang gusto ko kasing mag-share. Ayan. Actually, ngayon na lang ako ulit nagkukwento. Kasi nga, dati naman na rin na masaya ako nagbablog, kaya lang namatay nga yung nanay ko. Akalain nyo yun, August last year, August 2, pumunta kami dito. Tapos, August 4, namatay yung nanay ko. So, medyo nawalan ako ng gana, in short, sa mga bagay-bagay, sa buhay, ayan, mga kagala. Kaya sinishare ko to sa inyo kasi gusto kong makita ninyo yung reality. Hindi lang yung sabi ko nga sa inyo is ang titignan nyo lang yung magandang side. Kailangan open din kayo na makita yung mga negative side. Ayan. So, depende kasi yan kung ano ba yung pagpasok mo dito sa Canada. Like, parang sa amin, kagala is ang pathway na kinuha ko kasi is student pathway. So, mayroon din naman yung iba na work permit yung pathway nila. So, depende sa pipiliin yung pathway yung madadatnan nyo rito sa Canada. Like, for example, ako, dahil student pathway ako, so, aral lang ako hanggang matapos dapat yung course na kinuha ko. And then, after kong graduate doon, that's the time na pwede na akong nag-apply or mag-apply ng PGWP. Ayan. So, ang tawag doon sa PGWP is Postgraduate Work Permit. So, dapat yung kung graduate ako, like for example 2 years program, pwede ako makakuha ng PGWP ko na 3 years. So, pwede rin akong magstay dito ng another 3 years para ma-practice ko yung natapos ko dito sa Canada. So, mayroon akong chance na pumasok sa, like for example, esthetician ako. Pwede ako mag-apply sa mga
aesthetic clinic dito, dapat inline yung ating papasukan, a-applyan pag nabigyan na tayo ng PGWP. Kasi kapag hindi inline yung program natin dun sa magiging work natin sa ibibigay sa ating 3 years, pwede kasing hindi ma-approve yung ating pag nag-apply tayo ng PR, ganon. So, magmi-mismatch. So, ayun nga, kagala. Kailangan naka-align po yung kukunin nating trabaho dito sa kung ano man yung natapos natin. Dahil may chance na ma-deny yung permanent residence application natin kapag tayo ay nag-apply na dahil hindi naka-align. So, pag 1-year program naman yung in-enroll dito, siguro masasuggest ko na ang kunin nyo ay PSW. Ayan. Dahil according sa mga nami-make-upan ko, kasi nagmi-make-up din ako dito mga kagala, mas okay yung PSW kasi pag graduate nila 1 year yung program pero 8 months lang sila mag-aaral, and then meron na silang parang yung remaining months is training nila physically sa mga home for the agent, mga ganun, with sahod, pero sure naman na magkakaroon sila ng LAMIA. So, yung LAMIA naman is i-sponsoran sila nung napasukan nila na mga, it's either kung child care or elder care, yung nila, program nila. So, yun. So, yun kasi pag 1 year ang program mo, parang ang majority na naririnig ko is 1 year lang din yung ibibigay sa kanilang PGWP. But, in some cases, nagbibigay din po yung Canada government sa mga ibang maswerte na na nabibigyan ng 3 years. Pero sa iba kasi is 1 year lang. So, mahalaga talaga mga kagala, kung gusto nyo mag-Canada, plaplanuhin nyo mabuti. Hindi lang yung makarating kayo rito, kundi plaplanuhin nyo mabuti, yung i-strategize nyo mabuti, yung magiging buhay nyo rito, yung gagawin ninyo kapag nandito na yung haharapin nyo na yung may problema kayong haharapin, paano nyo susolusyonan, paano nyo ano yung gagawin ninyong mga paraan, ganun. Sinasabi ko ito kasi talagang ganun po yung magiging mga magiging madadatnan nyo dito. Ngayon, kung hindi nyo pinaghandaan yung mga nabanggit ko, at dito nyo pa lang po yun pag actual nyo nang mararanasan at dito nyo pa lang siya ma-realize, hindi po handa yung ninyo mentally or physically. Kaya mas maganda na i-strategize nyo na po mabuti. At isa pa po, dapat hindi po tayo negative. Kailangan positive lang po tayo palagi. Kung halimbawang student po kayo dito, dapat handa po kayong magtrabaho ng kumbaga in short is dapat hindi po kayo mapili. Kasi pagka kayo ay mapili, hindi po kayo makakaipon ng pang tuition ninyo. Ayan, lalo na kapag yung pera ninyo ay intend lang talaga na pang show money, tapos ginamit nyo pa siyang pang enroll, then wala kayong buffer na extra sa mga ibang mga unexpected scenario or unexpected yun nga, yung mga problema
So, dapat aware kayo na yun nga, hindi dapat kayo mamimili ng mga trabaho. Para na sa ganun, yung for the meantime na kailangan nyo yung mga ganong gastusan, ganun, mayroon na po kayong pagkukuhanan agad, hindi nyo na po magagalaw yung baon ninyo. Ganun po yun. At lastly, dapat stick lang kayo sa goal nyo mga kagala. Kasi syempre maraming ang pagsubok dito, diba? So pag in-entertain nyo yung mga negative thoughts ninyo at hindi kayo nag-stick sa goal ninyo mga kagala, so pwede kayong, ayan, yung mga atakihin na mga homesick or what. So dapat alam ninyo kung inaatake na kayo ng ganun. So gawin nyo lang busy yung sarili nyo at bumalik kayo ulit sa why ninyo. Why kayo nagpunta rito? Ano yung reason, ganun. So, syempre, kung i-entertain kasi natin yung mga negative thoughts, ayan na, yun na yung, wala na. Malulungkot ka na lang, wala ka nang gagawin, wala ka nang iisipin, And eventually, yung pinakamalungkot is, baka nga, bumalik ka, dahil nga, iba dito, iba talaga. Weather, iba yung culture, iba yung place, iba. So, sinasabi ko na sa inyo, kapag malulungkutin kayo, tulad ko, ayan mga kagala, pero kasi, na-overcome naman yan. Na pag-aaralan naman yan mga kagala. Kaya kung ako sa inyo, at sabi ko nga sa inyo, maraming nabago sa akin pagdating dito sa Canada kasi marami akong mga inalis na mga negative attitude, maraming dapat kang i-adjust pag nandito ka na. Ayun mga kagala. And good luck. Ayan, kung mayroon kayong mga tanong, pwede naman kayong mag-comment. Tapos, sasagutin ko kung kaya ko po. Ayan. Good luck sa Canada Dream!